Marami pong mga OFW yung nanonood sa atin din ngayon, no, sa ating live streaming at maswerte kayo dahil kabilang po ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa talagang tututukan ng ating butihing pastor. At muli makakasama natin si Attorney Kay Laurente, tagapagsalita po ni Pastor Apollo C. Kibuloy para pag-usapan natin ang marami pang mga panukalang batas ng butihing pastor. Attorney Kay, magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, ka-partner Admar, and magandang gabi, ka-partner Jason. Magandang gabi po, magandang araw, magandang hapon sa lahat po ng taga-subaybay, tagapakinig ng SMNI Nightline News. Ayan, ano ba ang magandang balita sa kalimpalarin ng butihing pastor para naman sa mga Pinoy na nasa abroad, Attorney Kay? Okay, yan. Magandang sa yan. No? Kasi kahapon, while sa live po natin, may nag-message. Sabi po, galing po kay Joy Smith, sana if mananalo si Pastor na yung lahat ng OFW na umuwing 60 years old sa Pinas, dapat may pensyon kaming makukuha. Siguro if mangyari to, lahat ng OFW matutuwa. So yun nga, kinuwento ko kay Pastor, Pastor may nag-message po. So ano po yung programa nyo, mga plataforma nyo po para sa mga OFWs? So in fact, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 10 bill po. Ang napakabilis po. Nag-present agad si Pastor. Ito ang magandang gagawin para sa ating mga kababayan, mga OFWs. So para po sagutin yung kay Joy Smith, unahin na po natin yung magiging proposed bill po ni Pastor para sa problema tungkol sa kawalan ng pensyon or retirement benefits. Sabi po ni Pastor, may OFW Retirement Security Act. Yun po ang sabi ni Pastor. Paano ito gagawin? Ma'am Joy Smith, ito po, sabi ni Pastor, we will create a mandatory pension scheme for all OFWs with government and employer contributions. Yes, hindi lang po ang inyong employer sa mag-contribute, pati na po may government subsidy. So again, ang tawag natin dyan is mandatory pension scheme. Paano po yun gagawin? Para po yan siyang yung sa SSS contribution, yung Social Security System contribution, pero specifically tailored po ito para sa ating mga OFWs. So again, paano po yung ating mandatory pension scheme? So sa pension scheme natin, sabi po ni Pastor, napakaganda po. Meron tayong tinatawag na guaranteed minimum pension. So kahit saan ka man, 60 years old, bumalik ka dito sa Pilipinas, tapos wala kang savings o konti lang yung savings mo, kasi nga ang laki din ng gastusin, 'di ba, pinapadala dito, minsan araw-araw, buwan-buwan. So magkakaroon ng guaranteed po, garantiya na may minimum pension ka. Paano gagawin yon? Kasi meron tayong, again, tinatawag na mandatory pension scheme. Mandated po ang lahat. So, kunwari po, meron kang, magko-contribute ka sa retirement fund mo for a specified number of years. For example, 10 years. Tapos sa bawat buwan na tumatanggap ka ng sahod, for example, 30,000, kunwari, depende po yan. Depende kung ano ang ma-finalize, pero meron ka ng contribution monthly. Tapos aside sa monthly contribution mo, dapat ipopropose po ni Pastor na meron ding government subsidy. For example, 30,000 pesos. Tapos magiging monthly contribution mo, minimum, for example, may 3,000 ka. Tapos yung government naman mag-subsidize din, mag-a-add naman ng contribution na 1,000. So sa bawat buwan, meron ka ng 4,000 na retirement fund. So yun po, lulobo yan, tapos by specified number of years, for example, 5 years ka na nagko-contribute para sa iyong tinatawag natin na retirement fund. So for sure, at least, 'di ba, pag balik mo dito sa Pilipinas, meron ka ng guaranteed minimum pension. Tapos, magkano ba ang tatanggapin dito sa guaranteed minimum pension? Kung may minimum wage, ito naman minimum pension. So, depende po yan. Katulad na lang sa ating mga minimum wage, iba't ibang region, depende sa cost of living. Ganon din po ang mangyayari sa ating minimum, guaranteed minimum pension. For example, kasali na yan, i-consider na yan yung living cost sa isang region para ma-identify po kung magkano ang tatanggapin nyo. Pwede minimum of 10,000 monthly, or kung nasa Metro Manila ka naman, mas mataas po ang tatanggapin mong minimum pension. So yun po, aside po dyan,
ang naisip po ni Pastor, ang magiging proposal niya para po magkaroon ng solusyon sa problema tungkol sa pensyon is magne-negotiate tayo ng social security agreements with major OFW destination countries. So kumbaga, magiging trabaho po ito ng DFA, Department of Foreign Affairs, na talaga kung saan yung mga common na mga countries, OFW countries or host countries na tinatawag natin, makikipag-usap po sila doon sa gobyerno na ito po ang magiging social security agreements. Doon po, kalakip na po dyan ang magiging pension, retirement benefits na matatanggap na sigurado po ay madadala ng isang OFW pagbalik dito sa bansa. So ano to, kumbaga kasali na dito sa social security agreements, may tinatawag din tayong bilateral labor agreements. So kasali na po yan, i-discuss ko din yan sa another na naman na proposed bill ni Pastor, ang bilateral labor agreements. So aside dyan, sabi ni Pastor, dapat may retirement savings program. So dito sa retirement savings program, sabi ni Pastor, may tax incentive po para sa lahat ng OFWs. So once meron ka ng retirement fund, may savings program ka, kaya nakasali ka dyan, so meron kang tax deduction every time na mag-contribute ka. Again, nakipag-usap na yung mga DFA natin, doon sa host countries, para yung inyong tax po ay mas lower po, mababawasan. So pangalawa, may dapat tax-free din yon, yung magiging savings program, yung retirement savings program nyo. Hindi na kayo i-charge pa ng another, ng tax para doon. At pangatlo, may tax benefits on withdrawals. So minsan po, pag magwi-withdraw ka, pag hindi siya kasali sa RSP or Retirement Savings Program, posible po na meron namang patak na tax yan. Pero dito po, sa pinopropose ni Pastor, dapat wala na ding tax yon. So may tax benefits sa withdrawal. So ang dami, napakadetalye ng sagot ni Pastor, lalong-lalo na para sa pension ng ating mga OFWs. So yun, no, isa lang yun. Another problem din, aside doon sa problem ni Ma'am Joy Smith, na nakikita ni Pastor, na nababasa niya din sa mga news, is yung maltreatment and abuse, mga pang-aabuso po sa mga OFWs. Minsan po, may mga physical abuse, emotional abuse, hindi na secret yan, no? Alam natin yan, maraming news tayo na nababasa tungkol dyan. May violence and exploitation, common po yan. So ang sabi ni Pastor, ang pinopropose niya, tinatawag niyang OFW Protection and Legal Assistance Act. Okay? Dito po, mag-establish tayo ng Legal Assistance Fund. May pondo po para sa OFWs, lalo na yung yung mga nagkaroon talaga ng problema ng pang-aabuso o pagmaltrato. So sila po ang makaka-benefit niyan. At pangalawa, meron po siyang tinatawag na Rapid Response Team within the Philippine embassies. Although may existing po tayo, lalo na dito sa ating tinatawag na Department of Migrant Workers, meron na po silang 24/7 Emergency Response and Action Center Unit. Pero dito po, ang gusto ni Pastor, talagang ipopromote natin sa lahat ng Philippine Embassy, dapat available po 24/7 na pag may tumawag na problema ng isang OFW, tutugunan kaagad. So aside po dyan, sa 24/7 na Emergency Response and Action Center, ang naisip po ni Pastor, lalo pong palakasin ang online and social media platforms para dito sa ating rapid response team. Dapat yung, alam naman natin, sa online and social media, so dapat nakatutok din yan. Although existing naman sa ating Department of Foreign Affairs, meron silang tinatawag na Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Sa Facebook po yan. Very active yan kung may problema po ang ating mga kababayan. So ito po, hindi lang siya dito sa ating tinatawag na OUMWA ng DFA. Lalo natin palakasin, lalo natin palawakin ang scope po ng online na ito. So another po, para sa ating rapid response team, gusto ni Pastor, meron talagang bilateral agreements. So yun nga, Pilipinas at saka yung host country, for example, sa Middle East or sa Southeast Asia, kung ano may yung country na nandun, ay mag-usap talaga. For example, kung may problema ang isang OFW, tutulong din ang host country para
masolusyonan kung ano man yung problema, lalo na sa pang-aabuso sa ating mga kababayan. So ang pangatlo po para sa sa OFW Protection and Legal Assistance Act, ito po ang sinasabi na strengthen the bilateral agreements with host countries. Ito ang napakaganda po nito. Kasi dito po sa bilateral labor agreement po, maraming scope yan. Number one is yung workers' rights. Dapat talaga palakasin yan. Ano yung workers' rights? Kahit sa labor code ng Philippines, meron tayong mga fair wages. Andyan din yung safe na working conditions. Kasali yan. Again, yung DFA po ang makikipag-usap sa host countries na ito po yung dapat ito po yung i-implement at papatupad ng mga karapatan ng mga Pilipino. At pangalawa, may social protection din na sinasabi si Pastor. Katulad dito sa Pilipinas daw po na merong mga social security benefits, may healthcare access. Kung ikaw ay isang empleyado, dapat kahit na OFW sila, dapat meron din silang ganun mga benepisyo. Again, responsibilidad po yan ng ating DFA na para makipag-usap talaga doon sa mga host countries. And meron din sila tawag si Pastor para sa dispute resolution. For example, may illegal dismissal or meron siyang wrongful termination. Papasok agad yung legal assistance. So yun po ang nakikita ni Pastor na pangalawang problema sa na common po sa ating mga OFWs. Ang pangatlo po, patuloy ba ako? Diretso lang. So, pangatlo sa sinabi ni Pastor na nakikita niyang problema, no? Itong health risks and inadequate healthcare access. Although may mga bansa naman na maganda yung kanilang healthcare system, yung mga healthcare benefits, pero may iba naman na wala din yung ganun. Okay lang, sabi ni Pastor, yung mga expats. Pero yung problema natin dito, yung mga short-term contract, yung mga problema natin, yung mga minimum lang din at saka mga common lang na mga housemates. So yun ang tututukan natin, no? Ito po sa health risk, for example, yung poor working condition din nila. So ang pinopropose ni Pastor, sabi niya po, OFW Health Protection Act. So dito po, may mandatory comprehensive health insurance coverage para sa lahat po ng OFWs. Kasali na po dito ang mental and health services. So ano po ang coverage nito para sa mandatory health insurance? Number one, may preventive aspect. Kasali na yung mga vaccination, libre na. Kay check-up, regular check-up, libre na yan siya. And meron din tayong inpatient and outpatient care. For example, i-hospitalize siya, covered na din siya ng health insurance na yan. And pangatlo, pag may mga mental health problems, kung kailangan nila magkonsulta, kasi nga very stressful na ang kanilang working environment, so kasali na din, covered na din po yan siya ng health insurance na sinasabi ni Pastor. So, side po dyan, sa ating comprehensive healthcare insurance, always ina-emphasize ni Pastor, although may contribution po, galing po sa sahod ng mga OFWs, may government subsidy. Tutulong po talaga ang gobyerno para mas mapataas pa po ang kanilang mga insurance, yung mga premium po nila. And pangalawa po, we will establish, sabi ni Pastor, health clinics specializing in OFW care in major deployment areas. So, ito po, health clinics po, kumbaga, magiging accessible na ang healthcare system para sa ating mga kababayan. And lastly, may telemedicine platform. Ano yung telemedicine? So, pwede nang tumawag. Okay, pwede video call. Pwede lang din text. Lalo na kung may ikukonsulta sila tungkol sa kanilang kalusugan. Usually dito mga general consultations lang, may sakit lang, hindi naman emergency. Or pangalawa, pwede din sa mga mental health services. Kailangan niya lang ng counseling. So, telemedicine po ang tawag dyan. Tawag po, video call. And lastly, follow-up care lang. For example, may maintenance ka, pero dumaan ka na ng initial check-up, kung may high blood ka, may diabetes ka, or may renal problems ka. So yun po ang nakikita ni Pastor na magiging solusyon para dyan sa ating tinatawag na OFW Health Protection Act. So ang iba nga, katulad ng nabanggit ko po, yung okay lang yung mga professionals, walang problema kasi nga binigyan na, nilatag na yan lahat ng kanilang mga employers. However, ang problema, ang tututukan po ng bills na ito is yung mga
laborers po, yung mga common na mga employees na tumatanggap lang ng mababang income. So, ang next po, another problem which is very common, lack of security of tenure. Lalo-lalo na yung mga OFWs po na short-term lang yung kontrata nila. Minsan, 3 buwan, 6 na buwan, or 1 taon lang. So, maganda po ang naging solusyon ni Pastor para dito. Tinatawag niya po itong OFW Job Security Enhancement Act. Sabi niya, napakadali lang po, sabi ni Pastor. Ay, madali siya in the sense na possible siya. However, talagang magtatrabaho lang po ang ating DFA dito kasi sila po yung magde-negotiate with the host countries for longer term contracts and better job security provisions. So ano yung mga magiging bilateral labor agreements natin? Kasi nga sila yung makikipag-usap sa host countries. Meron tayong, sabi ni Pastor, pwedeng may minimum contract duration. Kung pwede makipag-usap tayo, makipag-negotiate tayo, meron ng treaty or meron ng agreement between 2 countries, nakasaad doon sa kontrata na yon na at least 2 years po, 2 taon ang ibibigay po na trabaho para po sa ating mga OFWs. At meron na din pong renewal rights para sa ating OFWs. Again, hindi pang short-term, pang long-term contract. So dito po, kung makikita nyo, dahil po ganito po siya kaganda, ang magiging projects, programs po ng ating buting pastor, importante po, sabi na-emphasize ni Pastor, na dapat yung paghahanda ng ating OFWs, yung training nila bago sila ipadala sa ibang mga bansa, kunwari, by skills, training ba, meron bang pag-aaral pa, 3 months, 6 months, para paglabas nila, at saka meron tayong mga ganitong bilateral labor agreements with other host countries po, handang-handa sila, hindi naman mapapahiya yung Pilipinas. In fact, magiging proud pa o sila, lalo nilang kukunin ang mga OFWs. At saka yun nga, pwede tayong mag-negotiate with better terms, with better employment terms, kasi nga, handang-handa ang ating mga kababayan. So yun po ang sabi ni Pastor. And next po, another problem naman na nakikita ni Pastor, yung economic hardships. Yun nga po, minsan pag uwi, so walang ipon. Walang ipon. So anong gagawin nila ngayon? Kasi natapos na yung kontrata. So ano ang magiging bill na sinabi ni Pastor is yung OFW Financial Empowerment Act. So dito po may mandatory comprehensive financial literacy training. Imagine pati yung financial literacy training isusulong din ni Pastor para sa lahat ng OFWs before sila i-deploy or papadala sa ibang bansa. So dito po, tuturuan sila paano mag-budget, paano mag-manage ng expenses, lalo na andun sila sa ibang bansa, ibang kultura yon, iba yung ang standard of living doon. So dito pa lang, before sila lalabas ng bansa, handang-handa na sila. So hindi na sila kumbaga masascam pa doon pagdating sa ibang bansa. So pangalawa po, meron ding ituturo din sa kanila yung mga investment na basics, yung mga stocks, and number 3, yung paano iwasan na ma-scam ka. So yun po ang nakikita ni Pastor na maging solusyon para sa ating kahirapan when it comes to economic na problem. So pangalawa po, under OFW Financial Empowerment Act, sabi ni Pastor, maganda talaga na may special savings and investment program para sa OFWs na may government incentives. Okay? Special savings po. May savings account. Iba yung savings account, pero meron pa silang special savings account. Again, pagbalik nila sa Pilipinas, meron po silang mahuhugot at least pangpundar po ng mga business nila para po makapagsimula dito sa bansa. At saka investment program po para pwede sila magsimula ng bagong mga business dito at makaprovide pa rin sila para sa kanilang pamilya. And lastly, meron din tayo, we will create a microfinance program specifically for returning OFWs to start business. So, di ba, napaka-detalye na. Komprehensibo, Yes, kumbaga. napaka-komprehensibo. Parang ilang bills na yung na-mention mo, Attorney Kim. Actually, yung mga tinatanong dito, inaantay ko lang din, nandun na pala yung mga sagot. Kagaya dito, yung sabi niya, ang malimit na problema sa mga OFW pag uwi nila, wala silang naipon kasi mas gastador yung ano nila. Yes. Meron din tayong mga nakakausap, no, lalo na dun nang nakapunta tayo sa Hong Kong. Ang common na sinasabi nila,
doon sa mga overseas Filipinos, umaabot sa punto na grabe yung sakripisyo nila. Sila mismo nagtitipid kahit na yung mga kinakain nila, hindi na sila nagmimerienda para makalaki sila sa pagpapadala dito sa Pilipinas. Ang problema lang, yung nandito sa Pilipinas is either hindi rin sila marunong mag-handle ng pera o masyadong maluho. Meron din ba na panukala si Pastor na maliban dito sa mga OFW, pati rin yung kanilang mga dependents na maturuan sila kasi sila yung mismong laging tumatanggap ng padala mula sa kanilang mga kamag-anak abroad? Oo nga. Actually, may naisip din si Pastor na solusyon, no, para sa mga dependents. Hindi lang sa pagtuturo. Even yung sa retirement savings, meron ding portion doon na may dalawang option. Sabi ni Pastor, it will not only benefit po yung OFWs, pero kasali po doon sa insurance, sa retirement na mga benefits, yung dependents. 'Di ba? Katulad na lang sa mga insurance program dito sa bansa. So dapat makakuha din ng mga benepisyo ng ganyan ng ating mga OFWs. Diba? Tawag natin sa kanila mga unsung heroes. Kasi ang laki po ng contribution nila dito sa ating bansa. So, ganun po. Sabi rin dito, ito dating OFW naman. Sabi niya dito, attorney, paano po yung dating OFW tapos hindi na bumalik mag-abroad? Kasali ba yan sa panukala ni Pastor? Baka hindi nabanggit dito, nabanggit mo sa unang mga episodes natin, Attorney Kay? Yes. When we define OFWs po, anyone na naging sa past ba, sa future ba, sa present ba, as long as dumaan ka, ng pagiging OFW, Overseas Filipino Workers, tapos bumalik ka po dito. In fact, yun po ang pinaka-target. Yung bumalik na po dito na hindi pa nakabangon muli, hindi pa nakapundar muli. Kasi nga, biglaan, lalo na nung time ng pandemic, daming na pinauwi dito, no? So, kasali po ito sa naisip po ni Pastor na target ng mga bills na ito. Nung minsan nakausap ko rin yung taga-OWA, no? Ang common na reason kung bakit nagkakaroon din ng problema yung mga OFW sa kanilang mga amo naman is minsan, kulang sila ng training. Kasi halimbawa, mga kasambahay. Pagpunta nila sa abroad, it's either, yes, mayroong mga training existing, pero parang hindi yata, di ko alam kung sapat ba. Kasi pagpunta nila doon sa abroad, iba-iba yung kultura. So halimbawa, kung hindi sa Asia, kasi common yung natin, sa Middle East, iba rin yung kanilang mga doon, paniniwala, iba rin yung kanilang kultura doon. Minsan, doon nasasapok yung mga OFW talaga, kulang sa training. Pati simple lang ito. Pati yung mga gamit, no? Kung ano man yung mga high-tech na mga gamit ngayon. Kasi hindi nila alam paano gamitin. Makasambay sila, iniisip nila na well-equipped, well-trained yung isang OFW. Pati yun yung mga dahilan kung bakit sila minsan napapagalitan o maabot sa punto na naaabuso sila. Meron din bang ganito na paigtingin yung training nila mismo, Attorney Kay? Yes, kapartner Admar, no? Sa tawag nga ni Pastor, nabanggit niya, is pre-departure education. So, once na ma-identify po na ito yung host country, doon siya papunta sa isang bansa, at saka itong klaseng trabaho, ang magiging trabaho niya pagdating doon, sisiguraduhin po ng ating OWA na may sapat silang training. Or dapat yun nga, even before na ma-hire, meron na siyang pool Diba? Dapat pool of employers na very skillful na, tinrain na sila sa isang departamento para pag kailangan ng trabaho or skills na ganito, kukuha na lang doon. At yun po ang ipapadala. Pero in fact, ito ang maganda. Ang sabi ni Pastor, ang pinaka-mission po talaga, ang target po talaga is wala nang magiging OFWs. Okay? Kaya nung mga nakaraan nating interviews po, na-present po namin yung video ng modernization of our transport system, yung super highway na sinasabi ni Pastor. Kasi ito po, it will employ, sabi ni Pastor, 10 million jobs na hindi na kailangan ng mga OFWs na pumunta pa sa ibang bansa. Galing po sa pag-construction pa lang po ng super highway yan. Nakikita niyo po sa inyong mga screens, may 2 bullet train po sa gitna. Tapos, ang isa going north, ang isa going south. At saka yung sa side by side is may
4 lanes po na superhighway. So, although may existing na po tayo ng mga national highway, ang gagawin po ng project na ito na superhighway is i-connect po ang lahat ng mga major urban areas at saka major tourist destinations. So, since nakakonect na po yan, kung nakikita niyo po sa inyong mga screen, meron po, dumaan na po kanina sa Banawe Rice Terraces, dumaan na po sa Mayon Volcano, at hanggang sa Mindanao po, dadaan po yan. So, eto po, hindi lang siya sa magka-create ng mga trabaho sa infrastructure, sa construction po, at saka sa maintenance para sa paggawa ng National Highway, Superhighway natin, pati na po sa mga hotels, pati na po sa mga restaurants para sa major tourist destinations. Kaya nakikita ni Pastor, yung 10 million jobs, talagang posible para yung mga OFWs, imbis na mapalayo sila sa kanilang pamilya, dito na sila. So, yan po ang maging proposal ni Pastor. Although meron pa rin expats nga, expatriates doon sa ibang bansa, pero lalo ang pinaka-target talaga ni Pastor dito kasi yung mga laborers talaga, yung minsan ang short-term contract lang. Para pagdating dito, handa na po, may kumbaga security na of tenure, ang ipoprovide natin sa kanila. So, ganun po kaganda yung super highway na proyekto ni Pastor. Tinanong nga, Pastor, posible ba talaga? Kasi sabi nila, imposible daw. Baka daw hindi susuportahan ng iba kasi mahal yan. Kahapon nabanggit natin, kapartner Adbar, kapartner Jason, na sa DPWH po, meron silang budget, even sa 2025 budget, na abot ng more than $500 billion pesos or abot ng $13 billion. So sa $13 billion, sabi pa ni Pastor, kukuha siya ng bidders, iba sa Luzon, na national highway, superhighway natin, iba din yung bidders for Visayas, iba yung bidders for Mindanao, yung yung budget para dyan, talagang tapos yan in 3 years' time, sabi ni Pastor. So, yun nga, kinuwento pa ni Pastor na yung Dubai Strip na 8 months lang natapos, lalo na yan. Kayang-kaya yan, lalo na may budget at saka lahat magtutulungan. At zero corruption talaga. Always ina-emphasize ni Pastor. Imposible lahat kung may corruption. Pero kung zero corruption, mas mapabilis po ang pag-abot natin sa pagiging first world country. Attorney Kay, maraming nag-approve dito sa gusto ni Pastor na wala nang magiging OFW. Dahil alam naman natin na kalimitan sa ating mga OFW, yung may naiiwan sila ng mga anak, minsan wala nang nag-guide doon sa mga bata. Mas inaalagaan pa nila yung anak nung amo kaysa doon sa sarili Correct. nila. Ito ang nagiging dahilan na minsan may mga kabataan na napapariwara. Correct. And with the vision of our beloved pastor, nakikita natin na yung mga OFWs babalik na dito sa Pilipinas, wala nang mawawalay sa kanilang pamilya and guided na, especially yung mga anak nila. Oo nga. Importante nga yan, no? Lalo na ngayon, sa generation nga ngayon, medyo nawala na nga ng good morals and right conduct, GMRC, yung mga kabataan ngayon. Lalong mas importante, mas kailangan ngayon ng mga magulang na siyang gagabay sa lahat ng mga bata kung ano talaga yung pagiging totoong Pilipino, ang tunay na Pilipino talaga, yung identity natin. Andyan yung courteous ka, respectful ka, diba, resilient ka, disiplinado ka, yun yung tunay na Pilipino. Kaya nga lang nahaluan ng modern na ngayon, na andyan po yun dahil sa internet, iba yung nakikita nila ng mga characteristics, pero ang tunay po na Pilipino, again, mabait yan. Andyan yung bayanihan spirit, andyan yung magiging matulungin. So yun po yung gustong ibalik. So tama nga, no, pag andito na yung mga magulang, sila yung nakatutok sa mga bata nila, sa mga anak nila, talagang mas ma-achieve natin. Ang isa po sa gustong i-establish uli ni Pastor is yung Filipino identity, mababalik. Okay. Paano natin mababalik yung Filipino identity kung mas gusto pa nating lumabas
sa ibang bansa. Hindi tayo magiging proud na andito tayo sa Pilipinas. So ang gusto ni Pastor, andito po, pero paano nga i-achieve yun? Sabi ni Pastor, sa lahat ng ginagawa natin, dapat excellent para ma-overcome po natin yung mentality na mas maganda doon sa ibang bansa. Katulad ng pag may, example lang ito kasi real talk lang po. Pag may pumupunta po doon sa Kingdom of Jesus Christ na compound, for example sa Glory Mountain, ang common na maririnig mo na kanilang mga komento is, pwede pala, parang wala ako sa Pilipinas. 'Di ba? Pang first world po talaga. So, posible po talaga yan siyang mangyayari. Lalo na po, ma-overcome mo yung tinatawag na colonial mentality or Indio mentality. Dapat palagi po ang gusto ni Pastor na mapasok po sa ating mga isipan na tayo ay mga Pilipino, proud tayong maging Pilipino at kaya po nating maging first world. Ito po, meron na tayo si Pastor, Exhibit A, isang Pilipino, pero po, yung utak niya is pang first world. So, ganun po ang magiging trajectory, yung magiging mission po ni Pastor. Once na talagang meron na siyang may magiging official po siya ng gobyerno. At babalikan ko lang tong proposed bills ni Pastor Attorney Kay para sa mga OFWs. Parang nakikita ko dito, this is the way of our beloved pastor para ipakita yung appreciation niya at yung pagsaludo niya sa ating mga OFWs, knowing na ang ating mga OFWs, sila yung may pinakamalaking remittances and may malaking contribution dito sa Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas. And with the proposed bills of our beloved pastor, parang at least nabubus yung moral ng ating mga kababayang OFWs. At napansin ko rin yung sa mga trainings, napakahalaga nun sa ating mga kababayang OFWs. At ito yung itatanong ko, Attorney Kay, kasali na rin ba doon sa mga trainings na yan? Kasi we know na kapag pagdating natin doon sa sa mga ibang bansa, ang nagiging ambassador talaga ng Pilipinas, ang totoong ambassador ng mga Pilipinas ay itong mga OFWs. Kung sino ang magpapakilala kung ano ang isang Pilipino at kung ano ang Pilipinas, yun yung mga OFWs. Isa rin ba sa mga training o sa mga programa na isusulong ni Pastor is yung pag-train sa ating mga OFWs kung paano nila ipagmalaki, paano nila i-market yung Pilipinas, knowing na yung country natin, number one o isa sa mga pinagkakakitaan natin is itong tourism industry. Totoo yan, no? Agree ako dyan. Yun nga, likas sa isang Pilipino, ang pagiging, kumbaga sa trabaho pa, very diligent. Kaya nga, since nurse din ako, no? Yung mga kasamaan ko, mga nurses din, pag kahit saan bansa, pag narinig nila na, ayan Pilipino, yan yung priority nilang kinukuha. Kasi pag Pilipino, hindi nagre-reklamo, yan, pag trabaho yan, walang pili. So ganun po, totoo yan. Ang maganda po is, etong generation ngayon, andyan pa rin yung pagiging workaholic, pero dapat nga tama ka, i-integrate pa rin yung good morals, right conduct, na para tuloy-tuloy pa rin hanggang sa next generation ng mga nurses, ng mga engineers, ng mga doctors, na ipapadala natin, at saka iba pang mga professionals, no, na ipapadala natin, dala-dala pa rin yung isang karakter ng isang Pilipino na proud tayo ipakita sa bansa. So, malaki nga ang role ng isang OFW para ipakilala. Totoo nga yan, Partner Jason. May komento dito, sabi ni Abila Bayanos, Pastor Kibuloy, mabuhay ka. Sa totoo, naiiyak ako ngayon nakikinig dahil nagkakaroon ako uli ng pag-asa na maturuan tayo ng tunay na pagmamahal sa bawat isa, hindi magkakawalay sa pamilya. O sino bang mas gugustuhin ba nila na mahiwalay? Pero dahil nga sa pagmamahal nila sa pamilya, pinili nila magtrabaho abroad dahil nga mas malaki yung kanilang kinikita para sa kinabukasan ng kanilang mga kaanak dito. Balikan ko lang yung OFW Health Protection Act. Kabilang na ba rito yung pagtatayo pa ng maraming OFW hospital? Kasi alam natin, merong OFW hospital na naitatag, na delay lang ito during pandemic, pero natapos ito at nabuksan May 2022 dyan sa Pampanga. Free treatment ito sa lahat ng mga overseas Filipino workers at sa lahat ng mga legal dependents. Pero yun nga, alangan naman kung galing ka ng Mindanao, Visayas, pupunta ka pa rito sa Luzon para doon ka magpa-hospital. Tama nga. Nabanggit din niya ni Pastor, no? So yung mga hospital po,
lalo na para sa mga, hindi lang sa mga OFWs, pati sa mga dependents nila. So, ipo-provide po yan, dapat hindi lang dito sa NCR area, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, nakascatter yan, nakadistribute. At in addition po pala, kasi andyan po tayo sa mga support services din po, additional bill po na nabanggit ni Pastor, may tinatawag siyang OFW Support Services Enhancement Act, kung saan po meron siyang tinatawag na Overseas Filipinos Resource Center. So dito po sa resource center na to, doon nga kung may kailangan ka, lalo sa problema sa kalusugan or sa legal man na problema or kailangan mo ng financial assistance, so doon po papasok sa Overseas Filipino Resource Center. Again, hindi lang po sa isang area dito sa bansa, naka-distribute po yan sa mga major urban or city areas po. Kabilang na ba dyan? Kasi ang common din na kinakaharap ng mga overseas Filipinos, lalo na yung first time siguro, na sa mahabang panahon nandito siya sa Pilipinas pero kailangan niya mag-abroad, is yung pangungulila. Grabe yung stress mo dyan. Yes. So, kumbaga para may kausap, may mga expert lang na at least makabigbigay sa kanya ng gabay, pwede rin doon na tumawag. Yes, totoo yan. Kasali yan, sa 10 ang nabanggit ko kanina, so parang nasa 6, 7 pa lang po ang na-explain ko. Although kasali na po doon sa ating mga health services ang para sa mental health, pero may addition pa po. May tinatawag po si Pastor na reintegration challenges. Alam na, totoo yan. Isa sa mga problema po dahil nga sa stress, minsan na maltrato, minsan nagiging racist po ang isang bansa. So kasali po sa kanyang magiging tinatawag na Comprehensive OFW Reintegration Act ang pag-provide po ng mental health services para sa counseling, para po sa pagtulong, para ma-boost na naman yung self-esteem ng isang OFW. Attorney Kay, itatanong ko lang din patungkol dito sa OFW Protection and Legal Assistance Act. Kasi hindi naman talaga natin makakailan na marami talaga sa ating mga OFWs ang nabibiktima ng abuso. Kasali na rin ba dito yung pagtatatag ng mga parang mga refuge centers na pwedeng takbuhan ng mga OFWs in times of their need? Then naisip ko rin, baka naisip rin ni Pastor na magdagdag ng mga tao, especially dun sa mga embahada natin, na yung mag-follow up and follow through, magkamusta dun sa mga OFWs. Dahil kay minsan, dahil sa sobrang busy na rin siguro ng embahada, hindi nalalaman kung anong kasalukuyang sitwasyon ng ating mga OFWs. Para lang may parang ramdam nila, ay may nag-ano sa amin, may nagko-concern sa amin. Oo. So, hindi refugee center ang tawag ni Pastor yun. Ang tawag niya po is action center, tawag doon. So, any crisis situation, any emergency situation, 24/7, open po yan para po tugunan kung ano man ang problema ng isang OFW. Ang hirap nga naman, di ba? Nasa ibang bansa ka, tapos wala yung pamilya mo doon, biglang may ganito kang crisis situation. So, at least, parang extension yung action center natin para talagang agad-agad merong solusyon po, may tutulong po sa inyo. Yung iba dyan tumatakas sa kanilang amo na mapang-abuso. Yes. Wala silang ibang, di ba, marami tayong mga naririnig niyan eh. At minsan meron din tayong naririnig, real talk lang, na yung iba hindi masyadong accommodating. Yung mga mismo mga opisina pa ng Philippine government doon. So sana ito yung isa sa mga matugunan para kasi napakalayo nila sa Pilipinas. At ang pinakamalapit talaga na lugar dyan is yung embahada or consular office natin dun sa ibang bansa. At least man lang maka-feel safe sila dun sa mismong area na yun, Attorney Kay. Totoo. So, yun nga, magiging busy talaga ang DFA na to. At saka, dagdag pa, may tinatawag ni Pastor na lagyan ng mga labor attaché. Sa bawat host countries, kung saan lalo na yung may maraming OFW at maraming mga problema tungkol sa pagmamaltrato, pang-aabuso ng mga OFW. So, para talaga makita yung presence ng isang labor attaché, ng isang ambassador, ng isang consul, para po maiwasan, mapigilan po yung pang-aabuso. Kasi nakikita nila, pag once na abusuin namin ang isang OFW, isang Filipino worker, pwede kaming ma-penalize, pwede kaming makulong, pwede kaming, di ba, may mga punitive
na mga penalties po na ilalapat po sa kanila once po na naabuso po nila ang isang OFW. So, ganun po. Ganun ka comprehensive po ang plano ni Pastor. I think ang hindi ko pa din nabanggit, no, itong sabi ni Pastor about vulnerability to trafficking as well as illegal recruitment. Kasi, di ba, mataas na din yung rate nito sa ating bansa. Marami pong nasa-scam, kaya po, reminders po ni Pastor, lalo na sa ating mga OFWs, lalo nakikita niyo po na parang scam to, naghihingi pa ng malaking halaga para lang makapunta ka sa ibang bansa. So, kailangan po talaga ang campaign, ang awareness, information dissemination, palalakasin po yan para po ma-aware na meron po tayong center kung saan i-confirm sa na ito, legit ba to? Or baka illegal recruitment lang to? Baka pagdating mo doon sa isang bansa, yun pala. Iba ng trabaho. Oo, i-exploit ka lang pala, human exploitation or 'di ba, yung mga ganon. So, kasali po 'yan, tututukan din po 'yan ni Pastor at saka even yung placement fees. Na-experience din yan, marami naka-experience, masyadong mataas na ang placement fee. Dapat, sabi ni Pastor, may cap or may limit lang. Dapat nakaregulate yung placement fee ng isang magiging OFW. Yung minsan nangyayari, Attorney Kay, nagkakautang na lang yung nangungutang na lang yung mga kababayan nating OFWs para lang makaalis dito sa ating bansa. Yun nga, at may utang na-exploit pa, minsan hindi pa nakabawi, bumalik na lang dito kasi yun nga, pagdating doon, 3 months lang pala yung kontrata. Mga too good to be true na mga offers. Oo, yun po yung babantayan natin. Kasi ang nangyayari dyan, yung minsan yung mga recruiter, always na nagpa-follow up nung nag-a-apply pa, nagbabayad na. Pag nagtrabaho na doon, tumatanggap na yan ng porsyento, pero pag tumatawag na si OFW, naku, hindi na matawagan. Diba? So siguro dapat hindi ko alam kung may mabigat na ba na parusa dito sa mga legal recruiter na ito. At common din yan sila, lalo na sa panahon po, like kagaya sa mga kalamidad. Maghahanap yan sila, magbabahay-bahay kung sino man, lalo na kung ikaw'y apektado talaga sa mga unfortunate events. So yun yung mga bibiktimahin. So dapat din na palakasin pa yung information dissemination, gamitin yung social media. Kasi sa social media rin, marami din nag-aalok ng trabaho, Attorney Kay, na hindi mo alam kung totoo ba o hindi. Pero nagtataka tayo, pinapayagan naman ng mga social media platform na ito. Totoo. Kaya nga importante po na i-confirm po kung nakatanggap kayo ng mga yung too good to be true na mga offers, lalo na papunta sa ibang bansa, tapos pababayarin lang pala kayo. So i-confirm nyo po. Andyan po yung ating mga government agencies para i-assist po tayo para maiwasan yun. At totoo nga, no, although yung human trafficking, kumbaga, nasa reclusion perpetua na din yun, kaya nga naging non-bailable yan siya. So, yun po, palalakasin natin yan, lalo na pag-screen. So, yung mga totoong human traffickers dapat, no, hindi yung mga false lang na mga allegations yung kinukulong nila. So, dapat yung tunay na mga human traffickers, yun yung hahabulin natin. At saka ipe-penalize talaga. Kumbaga, kumpleto na yung batas natin. So, it's a matter of proper implementation po para po maagapan or mapigilan na po ang maging mas marami pang biktima ng human trafficking. May nagtatanong dito, isa siyang kasambahay. Meron din bang panukala na upskill? Kumbaga, darating ang punto, makakabenepisyo siya. Pagbalik niya sa abroad, hindi na siya kasambahay. Siguro ibang larangan naman kasi mas malaki yung kikitain niya. Ganda yan. Yung nga, kailangan na training talaga. So, like, di ba, ang ganda nga ng plano ni Pastor, parang isang academy or isang pool na kung saan ite-training yan. Kumpleto na yung facilities dyan. Doon po ite-train, depende sa skills mo, depende sa, kumbaga, talent mo. Kung isa kang singer, o doon ka, may isang doon, di ba? Isang dancer ka, or isa kang magaling ka sa construction, magaling ka kung anumang talento mo, doon ka hahasain. Tapos libre yan, subsidized yan ng government. Tapos paghanda ka na, kayo po yung ipapadala doon. So at least mariregulate po yun nga, kumbaga hindi pahanda ang isang OFW, padala doon. Tapos yun, kaya sila nabubugbog, kaya sila, di ba, may isa nga na kwento sa Hong Kong yun.
kasambahay nga siya. Pero taga bukid, taga bundok. So, plansya lang. Pag plansya pa lang niya, nasunog na. Yun nga. So, kaya binugbog po siya. Ayun po, naging malaking problema po yun siya. So, para maiwasan po yan, ang gagawin natin, proper training. Yun po talaga yung emphasis. Pero balik pa rin po tayo. Ang pinaka-end goal po natin is wala ng OFWs. No, pakita natin uli yung ating transportation network na sinasabi ni Pastor. Importante po kasi ito. Kasi para sa ating goal na maging first world country, dapat first world infrastructure. Meron pong in-explain si Pastor. Sabi niya, para siyang sa ugat nga, di ba, sa katawan, dapat flowing. Walang blockade, wala pong mga obstruction sa pag-flow ng dugo mo sa buong katawan mo. Para yung nutrients, yung oxygen, yung nourishment tuloy-tuloy. Pero kung may kahit isang blockade lang dyan, na may na-bypass ka dyan, anong mangyayari? Magiging paralyzed yung katawan. Kaya nga maghihirap. For example, may isang barangay road lang na walang access sa modern or sa transportation network. Sabi niya, mortal sin po yan. Kaya kung gusto po talaga natin maging first world ang ating bansa, so unahin po natin yung magkaroon ng first world infrastructure. So dapat, sabi ni Pastor, andyan po yan, nakalagay na, ayan sa screen po natin, dadaan po yan siya sa mga major tourist destinations, sa major urban areas, para yung, hindi lang sa tourist hubs, no? Kahit yung mga agriculturist, mga farmers po, mga fishermen, diretso na po ang pagdala ng kanilang mga produkto, wala nang middleman, diretso na po sa mga groceries, sa mga markets, para mas mapataas din yung mga local economies. So sabi nga ni Pastor, ito, walang imposible, may nakausap na po siya, nag-go na po, kasi sabi nga, maliit lang ang bansang Pilipinas. Nagawa sa ibang bansa, kayang-kaya, sabi ni Pastor, kung may bukid, may bundok, may bubutasan. Kung may mga valley daw, lalagyan ng tulay. So, ganun, walang imposible po. So, yun ang nakikita po ni Pastor na pinakamalaking malaking project, big project siya. Pero ito ang makaka-resolve sa problema natin, lalo-lalo na sa mga OFWs. And kahit na hindi pa natatapos yun, kahit yung ongoing pa lang na construction, malaking tulong na yan. Kung saan yan gagawin, kung saan itatayo yung mga infra na yan, for sure, yung mga makakabenepisyo, yung mismong taga doon na magiging kukunin para maging magtatrabaho. Correct. At kasi nakita din natin yan, yung epekto na yan, noong Duterte administration, Yes. di ba? Nung Build program, talagang marami po ang nagkaroon ng trabaho. Kahit na nung panahon ng pandemya, kasi hindi itinigil yung malaking tulong sa kanila na kahit sa gitna ng unos, meron pa rin silang trabaho. So napakalaking proyekto at malaking tulong yan sa ekonomiya ng ating bansa, Attorney Kay. Yes, totoo nga, ka-partner Admar, no? So, totoo yan, from construction, may trabaho na, habang nagko-construct pa lang. Tapos pag nag-o-operation na, ibang tao na naman yan, di ba? May employment pa rin yan, tuloy-tuloy yan. Tapos sa maintenance, another na naman na job opportunities yan. Kaya hindi lang nga sa transportation network, even dun sa mga madadaanan ng mga tourist destinations. Kaya yung mga infrastructure ng hotels, yung mga restaurants doon, yung pag-cater sa lahat ng mga turista. So talagang lolobo ang mga job opportunities dito sa bansa pag nasimulan na at talagang lalo-lalo na matatapos yung super highway. Hindi na tayo gagawin ni magsisiksikan dito sa Metro Manila. Yes. Doon na sa mismo mga probinsya nila, di Overpopulated ba? na dito Correct. sa Metro Manila. Ang gandang-ganda ng Pilipinas, so kahit saan ka pupunta, talagang proud ka na maging Pilipino. Attorney Kay, may isang lang dito, may isang concern lang ang kababayan nating OFW. Sabi niya dito, if dati kang DH, then mag-apply ka ng ibang work, like sa factory or electronics, kailangan talagang mag-training ulit. Yes. Kasi iba ang household work, iba din sa Correct. factory. Pero ang concern niya is another gastos for training. May ba si Pastor, na especially yung payment for trainings? Totoo nga. So yun po, yung nabanggit ko kanina na yung facility, training facility, libre na po Libre yun. na. Oo, dapat government po yun. Kumbaga, ang gobyerno na mismo ang magpaplano doon, ang gagawa po ng pasilidad, even yung mga magte-train sa kanila, gobyerno na.
Yun po ang ganun ka-advance po ang pagplano ni Pastor. Sabi naman dito ni Monette, hello po, good afternoon. Watching from Rome, Italy. Now pa lang, I want to say thank you sa pagmamahal sa amin ni Pastor. Ang makita ko lang na mabago ang kalagayan ng bansa natin, okay na rin. Oh. Meron din tayong comment dito, Attorney Kay, mula kay Darlene. Sabi niya, iba talaga ang mindset ng walang love of money. Correct. Totoo yan. Wala Pero talaga- love oo. for country lang. Correct. Diba? Kasi yung minsan yung kanilang pinaplano lang, mga ilang kilometro lang ng kalsada. Di ba? Oo nga. Tapos yung ilang kilometro ng kalsada, okay sana kung yung budget na yon napupunta talaga doon. Minsan pa nga ampaw at substandard yung pagkakagawa. Biruin mo ha, minsan pa nga yung wala namang sira, sisirain para aayusin. Hindi ko lang alam kung bakit ganun. Bakit sisirain yung ayos na para ayusin? Naku po. So yan yung problema sa atin, di ba? So hindi tayo parang hindi umaabante kasi yung area na yun na meron na sanang kalsada, sisirain mo para na-intended dapat sana yung pampapaayos mo doon, maibigay mo na doon sa lugar na wala pang mga kalsada. So makikita mo dito kung sino talaga yung ang interes ay hindi sariling kapakanan, kundi kapakanan ng nakararami ng mga Pilipino. Kasi hindi po lahat talaga natutuwa, nakakabenepisyo sa mga sinasabi ng pamahalaan na gumanda yung ekonomiya natin. Yet marami pa rin po nagsasabi sila nakaka-experience ng gutom, sila po ay nasa laylayan pa rin po ng ating lupunan, Attorney Kay. Pero siguro, Attorney Kay, bilang pagtatapos, huling mensahe mo sa ating mga kababayan at ano pa ang kanilang aantabayanan sa mga susunod pa. Kasi parang ang dami, pang presidente na yung mga plano ni Pastor. Habang na- nakikinig kami sa Attorney Kay, parang hindi pang senador. At saka kung hindi ka talaga, syempre kailangan din ng suporto kasi alam natin, numbers game talaga yung para maipasa ito. Kung sino man ang tututol dito, at kung ayaw dito, malinaw na hindi yan makabayan. Pag sariling interest lang talaga yung kanilang iniisip. Attorney Kay? Anti-Filipino yun. Anti-Filipino. Oo nga. So, yun na, pag-usapan natin, I think 4 pa lang, no, na mga, kumbaga sectors na tutukan ni Pastor at mga bills po para dyan. Marami pa po. In fact, nasa, I think, almost 100 na po Wow. ang nagawa ni Pastor ng mga bills at saka iba-ibang problema po ng bansa. Kung at least to give you an overview po, meron po para sa poverty, alleviation, meron po para sa health sectors, meron po sa corruption, meron po para sa peace, meron po para sa PNP and AFP modernization. Andyan po yan. So, pag-uusapan din po yan natin sa isang episode po ng SNN. So, ganun po kumbaga, kahanda si Pastor para maglingkod po sa bayan. Sabi nga po ni Pastor, try me. Try po, Pastor. Hinahamon po ni Pastor ang lahat po lalo na yung mga totoong Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, na pagod na po sa lahat ng korupsyon, pagod na po sa pangakong napapako. Try, Pastor. Kasi may exhibit po si Pastor, Exhibit A. Ang dami pong nagawa at na-contribute ni Pastor na walang takot po para sa ating bansa, para sa mga Pilipino. Kaya again, try, Pastor, sa darating po na mga araw pa, i-discuss pa po namin, ibabahagi pa po namin ang lahat ng plano ni Pastor. Kasama po si Pastor, let's dream big, think big, and we will act big until we will reach the agenda, the Philippine interest, which is to attain that peaceful, prosperous, stable life for every Filipino citizen, and we have justice and freedom. At yung mga anti-Filipino dyan, for sure, talagang magsusumikap din yan sila na talagang sa Bisaya pa, babagan, hadlangan itong mga panukala ni Pastor, lalo na yung mga korap dyan. Kasi sino ba naman ang gugustuhin na may panukala para sa kanila? So talagang gagawa ng pamamaraan yan para hadlangan ito, para siraan, at kung may maninira man kay Pastor, alam nyo na kung sino mga ito. Ito'y mga anti-Filipino, ito'y gusto na patuloy na maging alipin sa korupsyon,
at kahirapan. So muli, maraming salamat Attorney Kay, at sa susunod ulit dahil marami pang mga panukala ang ipapaliwanag natin sa ating mga kababayan, mga kapartner.